Malagim na disgrasya ang sinapit ng Pilipinang caregiver sa Taiwan na pauwi na sana sa Pilipinas. Patay ang caregiver matapos madamay sa karambola ang sinasakyan niyang van. 2 pang Pilipino ang sugatan. Saksi, si Jonathan Andal. Nakatigil sa highway sa Taiwan, 2 sasakyang ito matapos mabangga ng van ang kotse. Nag-usap ang mga driver nang biglang dumating ang isang humaharurot na SUV. Sumalpok ito sa van, saka bumangga sa kotse. Wasak ang likod ng van sa lakas ng pagsalpok. Patay ang mga driver ng van at kotse. 3 Pilipino ang sakay ng van. Patay ang 62 anyos na caregiver na si Ebelia Escalona Cortez. Kwento ng anak ng biktima, nakaupo ang kanilang ina sa ikatlong hanay ng van. Naipit daw siya sa upuan, nabali ang tadyang at na-cardiac arrest. Dead on the spot ang kanilang ina na nakausap pa raw nila bago ang trahedya. Tumatawag po sa amin yun, sir. Kinakamusta po kami nung bago sa mga aksidente. Sabi niya, mag-ingat daw po kami lagi. Hindi ko po akalain na ganyan sasapitan ng nanay ko. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office, naka-auto drive ang SUV nang masalpok nito ang mga nakatigil na sasakyan sa freeway. Sugatan ng driver ng SUV, gayon din ang amo ni Cortez at anak nito na kapwa-pasahero niya sa van. Papunta na raw silang airport pauwi sa Pilipinas nang mangyari ang trahedya noong August 19. 10 po kami magkakapatid, sir. 10 po kami magkakapatid. Nanay ko, tinutulungan din po kami nun. Sana po, sir, matulungan niyo po yung nanay ko, sir. Kasi, sir, sa pagkasakit, sir, yung sa nakabangga sa nanay ko, sana mapanagot, sir. Sana magkaroon ng masaya sa nanay ko, sir. Kasi, hindi namin po alam yung gagawin namin, sir. Kasi, wala naman po kaming kakayahan. Ayon sa MECO, handa silang tulungan ng pamilya ng nasawing Pilipina. Nakipag-ugnayan na raw sila sa Taiwanese Police, Immigration Authorities at iba pang kinauukulan. May uuwi sa bansa ang labi ni Cortez sa August 30. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.